kayong lahat. Ayan. So, welcome po sa ating family altar. Kami po ang Team Bright, cell group po, ang mag-share po sa inyo ng word sa gabi ito po. So, bago po ang lahat, papamunahan po muna tayo ni Tin ng isang awitan para sa Panginoon. Sige tayo magpuri sa ating Panginoon. maraming salamat po sa pagkakataon po na ibigay niyo po sa amin na magsama-sama po na paalalahanan po ng mga salita o
God. Lord, nawa na natutunan namin ngayon, mapakikinggan namin, O God, ay hindi mo hindi lang po sa amin, O God, pati sa mga nakikinig sa amin ngayong araw na ito. Maraming salamat po. Ng lahat po ng papuri at pasasalamat ay para lamang sa inyo. In Jesus' name, Amen. And amen. Ayan. So, ngayon tayo naman ay magbabahagi o mag-share ng ating word and appreciation sa bawat isa. And of course, thanksgiving para sa mga tao na nagbibigay or nakakatulong sa atin para mag-grow yung faith natin sa Lord. Especially thanksgiving para sa Lord. So, ayan. Sige, tayo, simulan mo na. Oh, ako talaga. Yung una, Thanksgiving ko, yung siyempre nakaraang nangyari sa amin, talagang ang kalaban, sobra, kung bumarap sabay-sabay. Yes, totoo yan. Yun, yung pinagpapasalamat ko na kahit na dumaan ako doon, hindi ako pinitawan ni Lord. Ang dami niyang, sabi nga, when God closes the door, He opens a window. Yun, yung naranasan ko yun na napatunayan ko yung kapangyarihan ng kamay ng Diyos sa buhay namin mag-ibig. Yun yung pinagpapasalamat ko. Saka nagpapasalamat ako sa Prayer Warriors, Yes. sa 365 po, na talagang hindi kami pinatawag sa day 1 hanggang sa matapos po kami sa ospital. Yun, salamat po. And yung devotion. Yung devotion namin, yung devotion natin, Tayo ay nasa Acts 21. Yes, tayo po ngayon ay nasa Acts 21. So, from verse 17, verse 40. Ayan. Yan po yung i-share namin. Napapaload po dun sa Acts na yun. Sa devotion din po natin this day po. Dito na tuloy-tuloy na natin. Oo, dire-diretso na yun. Ako na ba? Maglalas. Yun, si Paul, yun yung pag niya, di ba, yung pagpasok niya sa Jerusalem. Yun na yung kwento na nun na si Paul, yung pagpasok na, ang dami pa rin, yung journey ni Paul, sobrang paghihirap niya. Pero hindi siya bumitaw, yun yung una kong natutunan dun kay Paul, na kahit na ang daming circumstances, ang daming kumakanak, ang daming kumakaila, andun pa rin yung urge niya mag-share. Kasi yun yung utos sa kanya. Yes, amen. Andun pa rin yung obedience niya. Ang inano doon, tinuturo doon sa Acts 21, the importance of obedience to God's will. Even if it will lead to unexpected suffering and opposition. Ang daming umaalma sa kanya, di ba? Hindi niya ina-expect, akala niya yung mga natuturuan niya nakakapakinig, okay lang. Pero meron palang masyadong marami ng minsan, iba hidden agenda eh. Hidden agenda sila. Pero andun pa rin yung faith niya, basta sasabihin ko kung ano yung sinabi sa akin. Kung ano yung tutunan ko, andun pa rin siya. Andun yung obedience niya lagi kay Lord. Pangalawa, yun lang po yung masigal. Pangalawa, Yung una yung natin. obedience to God's will, even when it's difficult. Diba? Sabi niya doon, si Paul pinag ng Holy Spirit by the others believers, not to go to Jerusalem. Yet, he feels compelled by God to go. Diba? Amen. Napigilan na nga siya, pero sabi kasi, go pa rin siya. Kasi yun yung sa kanya. Kumbaga parang tayo, kahit na masyado ng madami ng inaatake na tayo ng kalaban, pero go pa rin. Kasi andun pa rin yung, katulad ng last na team natin, urgency. Andun pa rin yung urgency natin. Na kailangan na nating nauna. Yun yung salita nga natin, nauna. Tapos yung pangalawa, the importance of courage and boldness in sharing the gospel. Sabi niya dun sa, yung kay Paul na uses the opportunity of his arrest to proclaim the gospel to the Roman commander in the crowd. Diba? Inarrest na nga siya. At saka yung willingness ni Paul talaga na mag-speak up kahit na ang mga crowd niya hindi naman lahat maniniwala. Merong mga magsasalita behind his back. Pero andun pa rin yung willingness na share kung ano yung natutunan. Amen. Yun lang. Tsaka, yung si Paul kasi siya yung parang sa mga disciple ni Jesus, siya yung parang nagtuloy sa mismo acts na ni Jesus. Siya yung parang pumalit. So yung hindi natuloy ni Jesus na siya yung nagtuloy yung sacrifices niya. Grabe din na hinuwi siya yung akala niya na nasishare niya, tinuturuan niya ng Word of God. So, sila rin yung nagpahuli sa kanya, nagpabuko para na
dahilan gusto siyang pigilan kasi nga yung nakasanayan nila na maling gawi na gusto ni Paul na maitama. So, akala niya okay yung mga nakikinig sa kanya. Yun pala, may hidden agenda sa kanya. So, kumbaga sa ngayon, modern times, yung sa mga pangyayari sa atin, ako lalo sa akin, yung may share ako ng word of God, yung sinasabi nila na, pastor ka ba? Pero, in-example ko lang yung pinagdaanan ko na hindi ako perfecto, nagdaan ako sa pangit, pero dahil nagkaroon ako ng totoong relationship kay Lord. So, maraming nagsasabi ngayon na hindi nga, ibang iba daw, may improvement. So, sa akin, hindi ko ma-achieve yung from rock bottom na kahit paano, ang laki ng inokay ng buhay ko kung hindi dahil kay Lord. Kumbaga, yung pagkilala natin, pag nakilala natin si Lord, sinabuhay natin yung mga salita niya. So, napakalaking bagay. Totoo yun yung grace of God na nag-overflow. Amen. Ayan, totoo yan. Ikaw, si Steve. Sa akin, parang sobrang kalakahan kay Panginoon. Kasi sobrang, alam niya na mapapahamak siya doon. Pero tuloy pa rin siya kasi para sa kalooban ng Panginoon na sinasabi mo. Tapos yung nandun yung excitement niya na ma-share kung ano yung ginawa sa buhay niya ni Lord. Yung parang nakaka-isip. Parang yung naranasan niya, talagang gusto niya i-share na ito yung naranasan ko kung paano kumilo sa buhay ko si Lord. Parang proud siya. Proud siya kung paano siya binago ng Panginoon. At ilang mga Kristiyano din, diba? At mga gano'n na may mga naka-experience tayo ng mga pagsubok. Isa rin yun sa mga nagiging dahilan para lang tayo tumatang na tumilo sa buhay yung si Lord na wala ka kasing ma-share kung wala kang pagsubok. Maraming mga tao na ma-amaze sa Panginoon sa pagtilo sa buhay. Maganda yung parang hindi ko na-appreciate ko rin baliktad na. Na-appreciate ko yung bawat isa sa atin sa buhay bawat isa sa atin na talagang nagpapatuloy sa Panginoon. Ako sa family ko, sa anak ko, may pero nakikisali. At hindi pa nga, hindi ako magpapati. Salamat sa Panginoon sa lahat. Ikaw, ate, appreciation. Appreciation kasi yung appreciate ko sa mga prayer warriors, kay Sister Momay, especially, na may ginagamit talaga si Lord na tao na para yung pag-down na down ka na. So, doon mo marirealize kung inuulat mo yung mata mo kasi andyan talaga yung pagpapala ni Lord. So, kailangan mo lang tanggapin yung mga ipinapandala niyang tao para maging maayos sa buhay. From Sister Momay, Sister Pin, na talaga namang hindi rin ako sinukuan. Alam mo yung walang-wala ka, pero talagang gumawa ng paraan na may pamasahe ka, ganyan, na binanes ko. Pero, 1 year and a half, napakalaki talaga. Dinanas ko din din. Lahat yung nakaka-overwhelm i-share na pag naka-alert kahit anong mali nangyari sa buhay natin, kahit anong pangit, talagang na-appreciate mo yung magugulat ka na lang with blessing. Magugulat na, totoo yun, yung sabi nga sa Exodus 14:14, let go of the fear, let go of worry, be still. Kasi, si Lord, kailangan lang magtiwala tayo sa Kanya. Sinimulan mo. So,
pag-appreciate mo. Ikaw, Jen, appreciate natin, Ben. Yung appreciation ko po dito sa group natin, ayun po, si Ate Ten. Kasi kahit may, alam mo Saka yun, yung gising magulo. Yung isang maingay. yung pinapakita ni Ate Ten na mapalapit dito, or kayo. Pero ako po yung layo sa layo. Yung ganyan. Pero, magpasalamat ako kay Ate Ten kasi kahit sa hindi na ano. Pinapos niya ako na mas makilala ko pa si Lord. Kanya, tapos, kayo po. Dito po sa Ikaw natin. At may word, syempre. magpapasalamat din po kay Lord kasi kahit wala akong time kay Lord. Pero, ano, binibless pa din ako. May time sa'yo si Lord. Love will make a way. Ayan, thank you, Ben. So, ayan. Sa akin naman, gusto kong i-share. Ang ganda ng devotion natin. Sabi lang natin, grabe yung kanina, bago po kasi kami nag-start, no? Nag-sharing time na po kami kasi since Nag-dry run na po kami. since ang ating family altar ay hindi po abot ng mahaba. Kami po ay mahaba mag-share. So, nag-start na po kami, nag-share na rin po kami. So, kanina na-share nga po ni ate, no, ni ate Momay, yung about yung journey ni Paul, no. Actually, ilang taon na yan na nababasa natin yung journey. At hanggang ngayon, mahanga pa rin naman talaga tayo sa kung paano si Paul, no, paano yung pinagdaanan ni Paul from pagiging masama hanggang sa binago ng Lord, tinawag ng Lord, naglingkod sa Panginoon, and grabe yung Persecute. ang dami mga pinagdaanan niya eh. Parang one time, na-share ko din yan sa pulpito, nag-share din ako, nag-share ako ng Word of God. Kung ano yung mga pinagdaanan ni Paul na pagsakay ng barko, na kinulo, yan, marami binugbog, ang dami. So, baka hindi tayo matapos pumaaksyag man. Ayan, so, pero ito, dito po sa verse po na ito, sa chapter 21, verse 37 to 40, ito po yung gusto kong i-share po kung paano po pinagtanggol ko yung sarili niya. So, sabi po muna dito, no, nang ipapasok na si Pablo sa himpilan, sinabi niya sa pinuno. Kasi ito na po yung time na nagkakagulo na yung mga tao eh. Di ba? Nagkakagulo. As in, ang dami ng gustong manakit sa kanya. Parang may nabanggit dito na gusto na siyang sunggaban ng mga tao. No? Gusto na siya talagang patayin. Dahil sa grabe naman yung boldness kung paano siya nag-share ng word of God talaga. As in talagang Sasaktan yung mga tao. yes, talagang yun. Saka yung mga, kahit nandun yung mga nasa higher position, yung parang Yes. nandun pa rin yung wala siyang pakailan kung siya Yes. position ni Meron. Kasi gusto niya tayuan yung salita ng Panginoon. So yun nga sabi niya, no, wait lang po, maaari po ba kayong makausap? Parang tinanong niya yung pinaka-pinuno. Tapos sabi ng pinuno sa kanya, marunong ka pala magsalita ng wikang Griego, tugon ng pinuno. Kung gayon, hindi ikaw ang Egyptiong kailan lamang ay namuna sa pag-iimagsik at namuno sa 4,000 armadong lalaki sa ilang. Sumagot si Pablo, ako ay isang Hudyo, tubo sa Tarso ng Cilicia at mamamayan ng kilalang lungsod na iyon. Ipinapakiusap ko sa inyo na ako'y payagan ninyong makapagsalita. So gusto niya explain yung sarili niya sa mga tao. At pinayagan naman po siya ng pinuno. Sabi dito, pinayagan naman siya ng pinuno, kaya tumayo si Pablo sa baitang at sumenya sa mga tao. So, imagine kung paano mo, ang daming tao, libo-libong tao, yung haharapin mo, tatayo ka sa baitang, kumbaga sa taas, sa hagdan, or sa, tatayuan mo, at i-explain mo sa kanila, no, yung gusto mong ipahiwatig yung mensahe ng Panginoon na gusto mong malaman nila, yung katotohanan. At sabi dito, sumenya siya sa mga tao at sila ay tumahimik. Nagsalita si Pablo sa wikang Hebreo. So, ito yung sa akin, nagrema sa akin, yung pagtatanggol ni Pablo sa sarili niya. Actually, maraming time na pwede natin ipagtanggol yung sarili natin, no? Sa bilang isang lingkod ng Panginoon, marami po, hindi po talaga madali maging isang lingkod ng Panginoon. Hindi madali na tayuan mo yung salita ng Panginoon, tayuan mo kung ano yung sinasabi ng Panginoon at inuutos sa'yo ng Panginoon. Tayuan mo kung ano yung purpose mo talaga na gusto ipagawa sa'yo ng Panginoon.
Panginoon. Hindi madali tulad ng kay Pablo. Ganun din sa buhay natin. Pero sabi nga po dito, may mga oras kung kailan lang dapat natin ipagtanggol yung sarili natin. Hindi rin sa lahat ng oras kailangan mong ipagtanggol yung sarili mo. Si Lord ang mas nakakakilala sa'yo. Si Lord ang mas nakakaalam kung ano ka, kung sino ka, kung paano ka naglilingkod sa Panginoon. So, hindi mo kailangan every time na may umuusig sa'yo, hindi mo kailangan depensahan yung sarili mo kasi si Lord ang dedepensa para sa'yo. So, yun yung pinaka naging ano ko dito, naging rema ko ng mensahe na oo nga, no, kasi this past few weeks, marami mga pinagdadaanan tayo, especially sa akin personally, no, na ang marami kang mapapansin sa paligid mo na madi-disappoint ka talaga, nakaka-disappoint, madi-disappoint ka sa mga tao na yun. Pero, to the point na gusto mong lumaban, gusto mong explain yung sarili mo, gusto mong ipaliwanag kung sino ka, lalo na kapag meron akong mga sinesharean na kinukontra ko. May mga sinesharean ko kasi ako sa yung mga kaibigan ko po na mga taga-Malagasan, ganyan, mga sinesharean ko, na sabi ko nga, minsan nandun talaga yung time ko kasi sila yung mas nakakailangan ng salita ng Panginoon. So, hindi makaiiwasan na minsan sasagutin ka ng ganito. Ipaglalaban din kasi nila yung paniniwala, tawag nito, yung kultura nila, yung paniniwala nila kung paano sila lumaki, ganyan, paglalaban nila. Pero nakakalungkot lang isipin na, yun nga, na dahil nga sa gusto mong paiwan yung Panginoon, yung salita ng Panginoon, dumarating sa point na may personal na, parang napa-personal na, at binabalik nila yung past mo, ganyan, yung mga maling ginawa mo. So, pero hindi mo, sabi nga po dito, hindi mo kailangan ipaglaban lagi yung sarili mo sa lahat ng oras. No? Ang tanging kailangan mo lang gawin ay i-share kung ano yung gustong i-share ng Panginoon, at si Lord na bahala sa Kanya. No, si Lord na bahalang gumanti para sa iyo. So, yun yung pinaka naging message ko dito. Ang sarap sa feeling na nag-share ka ng Word of God, kahit paalam mo sa sarili mo na yung nararamdaman mo naman kapag tinatanggap nila yung salita na sinishare mo o hindi. Pero sa bawat salitang sinishare natin, hindi yun nawawalang saysay, hindi yun nababaliwala sa Panginoon. Kasi bawat salita natin ay may kapangyarihan ng Lord yun sa kanila. So, darating ang time na makikita nila, ma-appreciate din nila kung paano tayo nag-share sa kanila. No, hindi lahat naman tayo tinawag ng Lord, hindi naman basta tutugan agad, diba? It's matagal din bago tutugan tayo sa Panginoon. And marami pa din nangyari sa buhay natin. Pero yun nga, tuloy lang tulad nung kung paano nag-share si Pablo sa lahat, sa mga tao, ganun din tayo mag-share, ganun ka-boldness yung pag-share din natin, no? Yung pagsunod natin sa Panginoon. And yun, yung aking appreciation, unang-una nagpapasalamat ako sa Lord sa nangyayari sa buhay namin, sa pamilya namin. Tulad nga ng sabi ko, hindi madali sabay-sabay pagbilang isang nanay, lalo na pag nanay ka, hindi madali. Tapos, kung nagtatrabaho ka pa, tapos of course, pina-priority mo rin yung ministry mo, yung sa cell natin, ganyan. So, sa pag-serve sa Panginoon, ginagawa din natin yan. Hindi madali, pero napakabuti ng Lord kasi siya yung nagbibigay sa atin muna ng wisdom, ng strength, yan. Kalakasan talaga kasi madalas halos walang tulog, pero grabe ang Lord. No, grabe magbigay talaga ng goodness. Grabe ipakita yung love niya sa atin, no, kung gano'n niya tayo kamahal. So, nagpapasalamat ako ng sobra-sobra sa Lord. And syempre, humingi din ako ng tawad sa Lord kasi despite dun sa nakikita naman natin kung gaano proven and tested na yung love niya, yung goodness, yung power niya, may mga times pa talaga na may ginagawa tayong pagkukulang sa Panginoon. So, yun, sobrang humingi ako ng tawad sa Lord. At alam ng Lord yan kung paano ko nilulugod sa Kanya lahat ng mga pagkukulang ko sa Kanya. And syempre, gagawa tayo ng way para masikitan pa kung ano yung deserve ng Lord. Gawin ko ano yung deserve ng Lord. And nagpapasalamat ako sa atin kahit, maiingay yung GC natin. Hindi, sobrang active yung GC. Makikipay kasi sa atin, sa atin. Shout out kay Jean. Shout out, Jean! Na biglang wala ngayon, biglaan po na hindi available. Ayan, so maingay po yung GC namin. Ako nagpapasalamat ako sa buhay ng bawat isa sa amin kasi nakikita naman ng Lord yung heart natin, no? Kung paano natin kagusto talaga na mag-serve sa Kanya, agunahin siya. Alam ko si Lord na yung gagawa talaga ng way, no? Para mas
So, ito na. So, nagpapasalamat ako kasi grabe yung wisdom na binibigay ng Lord sa mga anak ko. Ayan. Tapos kay Topper sa provision ng Lord. Ayan. So, sobrang thank you, Lord, kasi hindi mo kami pinababayaan sa lahat ng mga needs namin. And, ayan. So, yun lang po yung aking appreciation this time. Marami pa susunod. May any po, gusto ko Takeaways. Baka may gusto pa po kayong i-add. Helpful, lagi lang keep the faith. Keep the faith. Yan, ano ng anak? And thankful always. Ayan. So, ayan. Lagi tayo magpasalamat sa Lord. Huwag natin kalimutan. Sabi nga, no, sa lahat ng season, maganda man o hindi yung nangyayari sa buhay natin, palagi pa rin natin ipagpasalamat yun sa Lord. Kasi, ayun, nakikita naman ng Lord yung pagtatrabaho na ginagawa natin para sa Kanya. And kapag hindi kaya talaga, lagi kay Lord, kasi si Lord naman talaga yung sabi nga, ang trabahuin lang natin yung trabaho natin, kung natin trabahuin yung trabaho ni Lord. So, si Lord na bahala dun sa mga, sa ibang bagay na hindi na talaga natin kayang gawin. So, ayun po. Sa akin naman, ang maging motivation natin lagi si Paul. Of all, parang Siyempre, si Jesus Christ. ano yung mga disciples. nakakapag-motivate talaga kung paano niya pinaglaban yung faith niya. Kung paano niya pinapakita kung ano yung kapangyarihan ng kamay ng Diyos sa kanya sa buhay. Amen. Yun yung nagiging motivation sa akin. Sabi nga, pag wala yung problema, wow, dami sikat ka, kasi nakataka ng kalaban eh. Yes. Hindi ko kaya ng kalaban pag ganyan ka, Wala. yun lang yun, gawin nating motivation si Paul sa buhay natin. Pagdating sa pag-share ng word Word of of God. God. Titas yung soldier. Amen. So, ayan. So, kung paano po kami pinahanga ni Paul sa aming mga devotions, alam po, naniniwala kami na ganun din po sa inyo, mga kapatid, no? And marami pang ginawa, nangyari kay Paul na pahahangain pa tayo. And, yun lang po, namin pong gustong ibahagi po sa inyo ngayong gabi nito. So, sige po. Alicia, may sasabihin ka pa? Alam, May prayer request ka ba? may akala ko i-share pa si Alicia. Prayer request ka ba, B? Siya yung pinakamaraming sinabi sa atin. Ayan. So, sige po, tayo po inaanyahan po namin kayong lahat na tayo po ay mag-closing prayer po. Sige, let's pray. Oh, hallelujah, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, for this day, Panginoon, na muli, Panginoon, nakapagbahagi kami ng bawat isa ng mensahe mo, Lord. Salamat sa gabi nito, Panginoon, na alam namin, Panginoon, na ikaw yung nagkaloob, ikaw yung nagplano, Panginoon, ikaw yung nagbigay sa amin, Panginoon, para makapagbahagi sa mga nanonood, Panginoon, ng bawat mensahe, Panginoon, ng aming mga devotion, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Lord, dalangin namin, Panginoon, na patuloy mo na kami, Panginoon, guide at patuloy mo pa kami bigyan ng wisdom, Lord, nais namin na mas marami pa kaming matutunan mula sa iyo, Panginoon, sa kung paano kami mas magiging masigasi, Panginoon, masipag, Lord, at tapat na lingkod mo, Panginoon, tulad ng binigay mong example sa amin na si Apostol Paul. Lord, dalangin namin, Panginoon, na hindi kami susuko, hindi kami hihinto sa pagbabahagi, mas magiging boldness kami sa pag-share ng word mo, Panginoon. Mas marami pang mga kananayan, Lord, mas marami pang mga kabataan, mga katatayan, Lord, ang nangangailangan ng salita mo, Panginoon. Kaya naniniwala kami, Lord, na patuloy mo kaming gagamitin, Panginoon, at bukas ang aming palad, Lord, na yayakapin, Panginoon, kung ano yung mission namin, Panginoon, na ibinigay mo sa amin, Panginoon. Lord, dinadalangin namin ang bawat isang Panginoon, kasama, Panginoon, na mga nanonood dito ngayon, Panginoon. Dinadalangin namin, Lord, na patuloy mo nawa, Panginoon, na ingatan ang bawat isa, Panginoon, protektahan sa lahat ng mga gagawin pa, Panginoon, sa tahanan man, sa work man, sa school man, Panginoon. Dalangin namin, Lord, na ikaw yung patuloy na manguna, Panginoon, mag-lead sa amin, Holy Spirit, Panginoon, ang lahat pa ng gagawin namin, Lord. Dalangin namin, Panginoon, na pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon, sa lahat ng kanilang mga pangangailangan, Panginoon. Ano man, Panginoon, yung needs nila, naniniwala kami na ikaw yung nahigit na nakakalam nito at ikaw yung mag-ibigay nito sa according to your will, Panginoon, to your time, Panginoon. And Lord, salamat din po, Panginoon, sa sesel namin, O God, na patuloy, Panginoon, na tinutulungan mo kami na mas lumaki
lumago, Lord. Tulungan mo kami, Panginoon, na mas marami pa kami mga Team Bright, Panginoon, soon na maabot, O God. Maraming salamat, Lord. And sa iyo po namin patuloy pinagkakatuwa ng aming buhay. Patuloy namin itataas ka, Lord, sa lahat ng aming gagawin, Panginoon. Ikaw lamang, O Lord. Wala nang iba, Panginoon. Maraming salamat po, God. In Jesus' name we pray. Amen. So, thank you so much, everyone. God bless.